Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang isang malalim na pangkalahatang ideya ng 8 palatandaang sintomas ng ischemic heart disease. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang ischemic heart disease ay nangyayari kapag ang coronary arteries ay hindi makapaghatid ng sapat na oxygen-rich na dugo sa myocardium. Ang hindi pagkakatugma na ito sa pagitan ng supply at pangangailangan ng oxygen ay nagbubunga ng isang spectrum ng mga sintomas na mula sa banayad, pasulpot-sulpot na kakulangan sa ginhawa hanggang sa mga emergency na nagbabanta sa buhay. Ang mga sintomas ng ischemic heart disease ay malawak na nag-iiba-iba depende sa antas ng arterial obstruction, pagkakaroon ng collateral circulation, mga komorbididad gaya ng diabetes, at edad, kasarian, at pisyolohikal na tugon ng individual sa iskemya. Nasa video na ito ang isang malalim na pangkalahatang ideya ng 8 palatandaang sintomas, na nagpapaliwanag hindi lamang kung ano ang mga ito ngunit kung bakit nangyayari ang mga ito at kung paano ito karaniwang nagpapakita. Una, pananakit ng dibdib. Ang sakit sa dibdib ay ang pinakaklasikong, malawak na kinikilalang pagpapakita ng myocardial ischemia. Karaniwang inilalarawan bilang pressure, bigat, pagpisil, pagsunog, o paninikip sa dibdib. Ang discomfort na ito ay nangyayari kapag ang kalamnan ng puso ay nawala ng oxygen sa panahon ng pisikal na pagsusumikap, emosyonal na stress, o kahit malamig na pagkakalantad. Ang sakit ay madalas na nagmumula sa retrosternal at tumatagal ng mga minuto hindi segundo na sumasalamin sa panahon ng nabawasan na daloy ng dugo sa coronary. Ang angina ay maaari ding mag-radiate sa leeg, panga, balikat, o braso sa pamamagitan ng shared nerve pathways. Mahalaga, ang pananakit ng dibdib sa ischemic heart disease ay hindi palaging matalim ngunit karaniwang mapurol o mapang-api. Ang maling kuro-kuro na ito ay kadalasang humahantong sa mga individual na huwag pansinin ang mga palatandaan ng maagang babala hanggang sa lumala ang iskemya. Pangalawa, igsi ng hininga o dyspnea. Lumilitaw ang igsi ng paghinga kapag ang ischemic na kalamnan ng puso ay hindi makapagbomba ng mahusay. Ang pinababang contractility ay humahantong sa lumilipas na pagtaas ng kaliwang ventricular pressure, na nagiging sanhi ng banayad na pagsisikip ng baga at kahirapan sa paghinga. Ang mga pasyente ay madalas na naglalarawan ng dyspnea sa panahon ng pagsusumikap, pag-akyat sa hagdan, emosyonal na pagkabalisa, o pagkatapos ng malalaking pagkain, mga sitwasyong nagpapataas ng karga ng trabaho sa puso. Sa mga advanced na kaso, ang dyspnea ay maaaring mangyari kahit nasa pahinga. Maaaring isipin ng ilang individual ang dyspnea sa halip na pananakit ng dibdib bilang kanilang pangunahing katumbas na angina, lalo na ang mga may diabetes o matatanda. Pangatlo, pagkapagod at pambihirang pagkahapo. Ang pagkapagod ay isang madalas na hindi napapansing sintomas ng talamak na myocardial ischemia. Kapag ang puso ay tumatanggap ng hindi sapat na oxygen, hindi nito mapanatili ang pinakamainam na output, lalo na sa panahon ng pisikal na aktibidad. Ang pinababang kahusayan ng paghahatid ng oxygen sa mga tisyo ng katawan ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagkahapo na hindi katimbang sa antas ng pagsusumikap. Maraming mga pasyente, lalo na ang mga kababaihan, ang nag-uulat ng matinding pagkapagod para sa mga linggo o buwan bago ang isang pangunahing ischemic episode. Ang pagkapagod na ito ay maaaring sa simula ay mukhang malabo o hindi tiyak ngunit maaaring magpakita ng patuloy na mababang antas ng iskemya. Pang-apat, palpitations. Subjective sensations ng nilaktawan ng mga heartbeats, fluttering, o isang karerang pulso, ay nangyayari kapag ang iskemya ay nakakagambala sa electrical conduction system ng puso. Ang hindi sapat na daloy ng dugo sa mga myocardial cells ay maaaring makapukaw ng mga premature beats, lumilipas na arrhythmias, o mga episode ng tachycardia. Habang ang palpitations lamang ay hindi nagpapatunay ng ischemic heart disease, ang kanilang presensya kasabay ng exertional chest discomfort o igsi ng paghinga ay nagdaragdag ng posibilidad ng ischemia-related cardiac irritability. Sa ilang mga individual, ang mga palpitations ay maaaring mauna sa mas malubhang pagkagambala sa ritmo. Panglima, pananakit na kumakalat sa kaliwang braso, leeg, o panga.
Ang tinutukoy na pananakit ay isang palatandaang sintomas na nakaugnay sa mga ibinahaging neural pathway sa pagitan ng puso at itaas na katawan. Sa panahon ng iskemya, ang utak ay hindi maaaring tiyak na makilala ang pinagmulan ng masakit na stimulus, na nagiging sanhi ng kakulangan sa ginhawa na kumalat sa kaliwang braso, balikat, leeg, panga, o kahit sa likod. Ang sakit na ito ay madalas na tumitindi sa pagsusumikap at nalulutas sa pahinga, na sumasalamin sa pattern ng angina. Ang pananakit ng panga, sa partikular, ay isang madalas na hindi nakikilalang variant at kung minsan ay ang tanging panlabas na pagpapakita ng myocardial ischemia. Pang-anim, pagduduwal o hindi pagkatunaw tulad ng mga sensasyon. Ang mga sintomas ng gastrointestinal, kabilang ang pagduduwal, belching, o epigastric discomfort, ay maaaring lumitaw kapag ang iskemya ay nag-activate ng autonomic nervous system na mga tugon. Ang mga sensasyong ito ay maaaring gayahin ng acid reflux o hindi pagkatunaw ng pagkain, na humahantong sa maraming individual na maling iugnay ang cardiac ischemia sa mga problema sa pagtunaw. Ang ilang mga pasyente ay nakakaramdam ng mabigat, nasusunog na pandamdam sa itaas na tiyan kaysa sa dibdib, partikular na ang mga kababaihan at mga taong may diabetes. Ang variant na ito ng atypical angina ay maaaring maantala ang diagnosis at paggamot. Pang-7, pagpapawis o diaphoresis. Ang labis, biglaang pagpapawis, madalas na inilarawan bilang malamig, malalamig na pawis, ay nangyayari sa panahon ng myocardial ischemia dahil sa pag-activate ng sympathetic nervous system. Kapag ang puso ay nagpupumilit upang matugunan ang mga hinihingi nito ng oxygen, ang katawan ay naglalabas ng isang surge ng mga stress hormone, na nagpapalitaw ng pagpapawis bilang bahagi ng tugon sa laban o paglipad. Ang sintomas na ito ay kadalasang sinasamahan ng pananakit ng dibdib o pagduduwal, at ang pagkakaroon nito sa kawalan ng pagod o init ay isang pulang bandila para sa mga posibleng matinding ischemic na kaganapan. Pang-8, pagkahilo. Ang pagbawas ng daloy ng dugo sa utak ay maaaring humantong sa pagkahilo o isang pakiramdam ng nalalapit na pagkahilo. Sa ischemic heart disease, ang kapansanan sa cardiac output o transient arrhythmias ay nakakabawas ng cerebral perfusion. Ang mga pasyente ay maaaring makaramdam ng hindi matatag, hindi nakakonekta, o parang sila ay mahimatay. Ang mga sintomas na ito ay madalas na nangyayari kasama ng discomfort sa dibdib o palpitations ngunit maaari ring lumitaw ng nakapag-iisa, lalo na sa biglaang pagsusumikap. Ang patuloy na pagkahilo ay nangangailangan ng agarang medikal na pagsusuri upang maalis ang kompromiso na sanhi ng iskemya ng paggana ng puso. Magkasama, ang 8 sintomas na ito ay bumubuo ng isang komplikado, magkakaugnay na larawan ng ischemic heart disease. Maaaring lumitaw ang mga ito na hiwalay o sa mga kumpol, iba-iba sa pagitan ng mga individual, at gayahin ang iba pang mga medikal na kondisyon. Ang pagkilala sa kung paano umuusbong ang mga sintomas na ito, at ang pag-unawa na marami ang maaaring mukhang malabo o hindi tiyak, ay napakahalaga para sa maagang pagtuklas. Ang napapanahong pagsusuri at pamamahala ay nananatiling mahalaga dahil ang ischemic heart disease ay isang progresibong kondisyon na maaaring umakyat mula sa banayad na nababaligtad na iskemya hanggang sa permanenteng myocardial injury kung hindi natugunan. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.